Kaya nga guys, 'di ba, doon din sa side ng husband ko, yung ate niya at saka yung ibang kamag-anak na sinisiraan ako, alam na po namin 'yun, alam din po 'yun ng husband ko kasi nga medyo may pagkapareho din yung instinct namin mag-asawa. Marunong din kami makiramdam pero kami po kasi kapag naglilingkod ka talaga sa simbahan o kaya sa church, born again ka man or Katoliko, kami yung mga tahimik na tao na nakikiramdam. Okey lang kung bato-batuhin kami ng ano, kahit anong issue pero tignan niyo guys, panalo pa rin kami. Bakit kamo? Kasi nga ang totoong naglilingkod sa Diyos, hindi yan naninira paglabas ng simbahan. Alam mo yun sa sarili mo kasi kung sasabihin mo nga matalino ka nga pero kalat-kalat naman yung issues sinasabi mo pero isinasadula mo na rin yung sa sarili mo kasi kung alam mo naman yung tungkol sa Bible, kung tutuusin kahit anong religion ka pa mapunta, iisa-isa lang din yung tinatakal about sa Bible. Kaya alam mo yun sa sarili mo na once na may kinutya ka or siniraan kang tao, sinasadula mo na rin yung sa sarili mo, 'di ba? Kaya kami po ay dumidistansya na within this 2025 kung bakit kami dumidistansya na sa mga toxic na tao, ay para din po sa mental health namin mag-asawa. Hindi na po kami yung basta-basta mag-a-allow na kung sino-sino na lang na kaibigan o kaya kapamilya na sisiraan kami. Kasi nga, almost ilang taon din po kami nagtiis sa mga ugali na mga nanira sa amin mag-asawa. Bakit? Bakit, 'di ba? Matatawa ka na lang kasi na, oo, sabihin natin family is family, but hindi namin maramdaman yun. Ultimo sa husband ko, hindi rin niya maramdaman. Para nga po siya nagiging panganay eh. Dahil nga, ayun nga, sa nangyayari nga, mas ang umiintindi po kasi at mas may mautak is yung husband ko. Tahimik lang siya pero alam niya lahat, alam niya lahat. So, kinukuwento rin naman niya sa akin yung halimbawa, umuwi siya mag-isa or lumabas siya ng kwarto, nasa loob kami mag-asawa. Siyempre alam din naman nung husband ko ang ano nila, language nila, naintindihan din naman niya. Kaya tuwing uuwi kami dito sa bahay ko is kinukuwento niya sa akin na may nasasabi sa akin yung side niya. So, hinahayaan ko lang din. Ayun, yung sa husband ko, hinahayaan na lang din. Sabi ko, malilinawan din tayo sooner. Within ngayon 2025 kaya ayan. So, hindi nyo kami masisisi ha kung bakit hindi kami uuwi kasi deal po namin yung mag-asawa. Yun ang pustahan namin. Magpakatatag. Diba? Sige. Ayun, hindi tayo uwi sa inyo. Kaya mo ba yon? Kasi nga, uuwi sa inyo, ang dami-dami nasasabi sa akin. Sino naapektuhan? Di mga bata, di ba? Kasi syempre, yung flows ng ina, mararamdaman din yun ng mga anak. Yung emotion. Di ba? Kaya, dito namin matetest hanggang saan yung kaya. Naghahanap din kami rin kasi ng pabahay. Pero once na makahanap kami ng pabahay, hindi na namin sasabihin kung saan kami titira. Mahirap na, ayaw na namin ng gulo, ayaw na namin ng chismis, ayaw na namin ng issues. Kayo rin naman kasi sumisira. Kami, bumuo lang naman kami mag-asawa na masaya. Masayang pamilya na gusto namin na hindi namin naranasan sa sarili naming pamilya. So, bakit namin iaatin pa yun sa sarili at ibabalik pa namin ang nakaraan na puro katoksikan ang pamilya. Kaya nga kami bumuo ng masayang pamilya para sa amin na yun kasi nga yun ang gusto namin maramdaman. 'Di ba? Kaya nga nag-asawa dahil naramdaman namin sa isa't isa yung care, love, at respeto. 'Di ba? Yun. Kaya nga bakit namin iaalaw pa yung sarili namin na may epal pa? Wag na, 'di ba? Kaya nga gagawa ng happy family. It's up to you guys.